Okay, sa huling question, ano naman, halimbawa pinapagalitan ka ni Tech June, ano yung parang umaano sa sarili mo? Parang masaya pa ako na, panibagong aral na naman tong makukuha ko. Parang ganun din, masaya ako na, nadidisiplina ako. Ayun po guys, tapong na natin. So in this video po is, pag-uusapan po natin itong naging interview po ni Sweet Mary kay Luis. I believe 1 year ago ito or 2 years ago yata. Ito po ay patungkol nga po sa kanyang mensahe para sa birthday ni Tito June tsaka ni Nanay Jack niya. Kung saan nga po is natanong siya ni Sweet Mary kung halimbawa pinapagalitan nga po siya ni Tech June kasi nga po may nagawang ganito ganyan. Sabi ni Tech Luis na ano daw po, masaya pa nga daw po siya kapag pinagsasabihan siya, pinagagalitan siya, or dinidisiplina siya kasi nga po may panibagong aral na naman po siyang mapupulot sa bawat pagdidisiplina ni Tito June sa kanya. So ibig sabihin talaga is yung mga sinasabi or yung mga pagdidisiplina na sinasabi sa kanya is kumbaga isinasa puso niya ito at talagang kinukuhanan niya ito ng aral nang sa ganun is hindi na siya makakagawa pa muli ng kamalian na na maaari nga pong makapahamak sa kanya. So nasabi na din po ito ni Luis dati nung pinuntahan siya ni Tekram doon sa kanila na nakadepende daw po sa tao kung paano nga daw po tanggapin yung mga tawag yan, mga pagdisiplina or pag pinapagalitan yung isang tao, nakadepende daw po yun sa tao kung paano niya ito tanggapin. At para kay Luis is yun nga po, masaya nga po siya kapag pinapagalitan siya, dinidisiplina siya kasi nga po nakakakuha nga po siya ng panibagong aral. Ayan po. Pasensya na po kayo, sobrang sakit kasi ng ngipin ko kaya medyo hirap po ako magsalita. Pero anyway, pagpatuloy po natin ang panonood. Ano naman syempre yung mensahe mo kay sa mentor nyo, si Tech June? Una po, salamat ako kay God sa panibagong taon na pinagkagawa ko kay Tito June. So kay Tito June, message ko is maraming salamat sa yung paggabay niya sa amin dito na palagi niya kaming dinidisiplina nila sa tamang disiplina nila. Tapos yung mga tinuturo niya sa amin na mga bagay na hindi pa namin alam. Ganito yun. Yan, so sobrang laki nga po ng pasasalamat ni Kuya Luis kay Tito June niya kasi nga po tinuturuan siya ng mga bagay na hindi pa niya po alam at yung mga pagkakamali nga po is itinutuwid ni Tito June. Kumbaga si Tito June kasi talaga yung mentor niya. Si Tito June talaga yung palaging nandyan para pagsabihan, pagdisiplina, tinuturuan ng mga ganito ganyan kasi nga po si Tatay Ram niya is palagi nga pong nasa mission at busy nga po. So si Tito June po yung palaging nasa bahay para mapagsabihan nga po siya kung meron man pong mali na nagawa. Ipatuloy mo lang Tito June yung pananampalataya. Sa pangalawang question, ano na naman yung mga natutunan mo para sa kanya? Marami tita, isa na po din yung sa pagiging pagiging mabait, pagiging magalang, sabi ka, kung ginagalang mo yung pamilya mo, ganun din yung paggalang mo kay God. Wow, man. Okay, sa huling question, ano naman, halimbawa pinapagalitan ka ni Tech June, ano yung parang umaano sa sarili mo? Ako dito parang matagal na yun, 2022. Pinagsabihan kami dito yun na ibigin mo yung sermon. Parang gano'n sabi niya. So, simula na pag kami dumadating ng problema, tapos sinabi, kausapin ko kayo. Sabi, parang hindi ako kabalo tita. Parang parang masaya pa ako na, panibagong aral na naman tong makukuha ko. Parang gano'n din, masaya ako na, nadidisiplina ako. Sabi ko, inanay niya. So, yun pala, pag may problema or kapag may mali na nagawa si Luis, kapag sinasabi ni Tech June na kakausapin siya, imbis na matakot siya, katulad nga po ng ibang mga bata na kapag may mali tapos kakausapin ng guardian or ng parents is natatakot. Pero si Luis po hindi siya natatakot. Sa halip ay masaya nga po siya dahil nga po panibagong aral na naman po ang kanyang mapupulot sa pagdidisiplina or sa kung ano man ang sasabihin ni Tito June niya sa kanya. So nakakatuwa itong si Luis na kasi kumbaga tinitake advantage niya yung pagdidisiplina para mas lalo siyang matuto, para makapulot siya ng aral na magagamit nga po niya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay at kumbaga doon sa pagdidisiplina na iyon, kinukuha niya yung aral para hindi na niya maulit pa o gawin pa ulit yung
mga mali na kanya nagawa. Pasensya na po. Hindi ako mas nakapag-isip ng maayos guys. Pasensya na po talaga. Sobrang sakit talaga ng ngipin ko. Pero anyway po, tatapusin po natin ito. Ipagpatuloy po natin. Ito naman po is mensahe ni Kuya Luis para kay Nanay Jack. Tara po. Siyang mabait, maalagang ina. Sobrang asikaso niya sa amin na mga nangyari paparating na yung school year, siya yung nag-aasikaso ng mga books namin, mga gamit. So doon, thankful ako kay Nanay sa pagmamahal niya. Tinuri niya talaga kaming tunay na anak nita. So yun yung thank you po Nanay sa pagmamahal. Sa pagturi sa amin na tunay na anak. Maraming salamat po. Kay Nanay and Tatay maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal sa mga tinuro niyo sa amin nung panahon na na kami yung yung hindi pa talaga nakakilala kay God na paglalaro pa lang yung alam parang gano'n. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay hanggang ngayon pagmamahal na walang labis. Pagmamahal na walang labis na po. Siguro ibig sabihin ni Luis doon is pagmamahal na labis at walang kulang siguro ibig sabihin ni Luis doon. So yun nga po talagang sobrang laki ng pasasalamat ni Luis kay Nanay Jack, maging kay Tatay Ram niya kasi nga po palagi nga po silang andyan para suportahan, turuan ng mga tamang gawain, especially ipinakilala nga po sila or siya ni Nanay Jack, ni Tatay Ram, ni Tito Jun sa ating Panginoon kung saan nga po, ngayon nga po is nakakatuwa na itong si Luis dahil nga po talagang maka-Diyos na po siya. Every time na nagsasalita siya is palaging may Diyos talaga na bukang bibig niya. And also, wala siyang ibang tinatambayan kundi simbahan lamang, simbahan bahay, which is napakaganda po nun kasi nga po, panigurado tayong hindi mapapariwara si Luis at yung landas niya is talaga magiging maganda yung landas at kinabukasan niya dahil nga po, malapit nga po siya sa ating Panginoon. Kaya maging tayo magpasalamat po tayo kay Tatay Ram, kay Nanay Jack, kay Tito Jun kasi nga po, andyan sila palagi na gumagabay kay Luis, sinuturuan siya ng mga tama, dinidisiplina siya at doon sa pagdidisiplina nga po is nakakakuha si Luis ng aral na magagamit nga po niya sa pang-araw niyang pamumuhay. Yan po. Pasensya na po ulit guys, sobrang sakit po talaga ng ngipin ko. So anyway, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi daw pa rin po natin magdasal o pasalamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganun kapag mainit na hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mapusa ang ating immune system at di po tayo matatama na agad ng kung ano-ano mga sakit sa atin. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now.